Check, 1, 2. Aminin mo na tabo ang mic mo sa banyo. May imaginary caller ka sa kwarto. At feeling mo DJ ka habang nagmamaneho dahil may sarili kang playlist. Congrats! Pasok ka na sa ilang requirements. Energy FM is looking for a DJ. Yung marunong makipagkwentuhan, hindi kinakabahan sa harap ng mic at nakakatawa ang tawa. Kung ikaw yan, punta ka na dito. Tapos gawa ka ng demo. Mula Lunes hanggang Biyernes, 10 a.m. to 5 p.m. Oh, bitawan mo ng tabo mo. Huwag mo sabihin radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! Magandang morning, Metro and Mega Manila! Good morning sa lahat ng mga misis na ngayon ay nasa palengke pa. Nakikipagtawaran kay Manong na nagtitinda ng laman. Magandang morning sa lahat ng mga tatay, mga taxi drivers na tatay. Uy, pero labis kong hinahangaan ang mga taxi drivers na babae. Mabuhay ang kababaihan. Itayo ang bandera ng mga kababaihan. Lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lalong-lalo na sa lahat ng ating mga kababayan na nasa ibayong dagat ngayon. Magandang morning! Good morning, Metro and Mega Manila! Sa mga pupungas-pungas sa kanilang mga opisina, ako po si Tita Cora at syempre sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa na ngayon ay ewan ko ba nasaan si Kapitana Sisa? Pero sure naman ako na itong si Kapitana Sisa ay masaya ngayon kung saan man siya naroroon. Ito po ang programang 20% ang chikahan, 80% ang dog showhan. Ito ang Baklitas. Woo! 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 Ang hirap pala kapag gumagano ka ng mag-isa. Parang tunog ambulansya na tayo Panggano. O yan, nitong weekend, daramdaman natin na medyo malamig ang panahon. Umaambon-ambon. Kaya naman ngayong Lunes, marami sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila ang sisinghot-singhot. Dahil na din sa pagbabago ng panahon. Naku, nakakaloka yan, ano? Medyo nakakalungkot na ilan sa ating mga kababayan kailangan bumangon upang nang sa ganon ay makapasok sa kanilang mga trabaho kahit masama ang kanilang mga pakiramdam. Ay hindi na po ko lalayo. Ako po ay nakakaranas ngayon yan, di ba? Pero ganun pa man, Pangga, kagaya mo, tayo po ay babangon upang nang sa ganon ay mapasaya po ang ating mga mahal sa buhay. Tama ba? Kasi sabi nga ng isang commercial sa TV, pati na din sa radyo, para kanino ka bumabangon. O, dapat alam mo yan, Pangga, ha? Dapat alam mo kung ano ang purpose mo sa life. Ika'y nagtatrabaho na lamang ba para sa mga bills? Ika'y nagtatrabaho na lamang ba para sa mga pinagkakautangan mo? Paminsan-minsan, Pangga, huwag mo kalilimutan na tao ka rin. Kailangan mo ng konting pahinga. Ha? But not to the point, Pangga, na nagpapahinga ka, lagi-lagi na lang. Wala ka nang ginawa kundi magpahinga na magpahinga. Pero kung hindi kaya ng katawan mo, Pangga, huwag mong hintayin na yung katawan mo mismo ang mag-decide kung kailan siya magpapahinga. Kasi nga, kapag yan na nagpahinga, ay sigurado, Pangga, rest in peace ka. Oy, magandang morning kay Deng na ngayon ay nagda-drive, nakatutok sa atin. Siyempre sa lahat ng mga branches ng Cat Encarnacion sa buong Metro and Mega Manila, magandang morning! Sa lahat na nakatutok sa atin sa ating Facebook Live, sa ating TikTok Live, magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas!
Parang ibang programa yun. Ay, nakakaloka. Napagod siguro nung Valentine's Day. Sabi nako. Yung mga napagod ng Valentine's Day, nakita ko yung mga motel dyan. Sa bandang Cubao, mukhang, bakit parang nagsasayawan ng mga buildings? Oy, hello sa mga kaibigan natin dyan sa Sogo, ha? Hello po. Hindi ko alam kung bakit may mga certain na hotel talaga sa Metro Manila na may reputasyon na ganon. Na doon dinadala kapag mahal mo. Oo naman, kailangan naman kapag mahal mo ang isang tao, dalhin mo sa Sogo. Hello po sa mga taga Sogo ulit. Diba? Oo, kailangan doon kayo kasi masarap ang pagkain dyan. Hindi lang naman dyan sa mga hotel, diba? May mga kainan din na masarap ang pagkain. Tandaan ninyo, Pangga, na kapag nagmamahal ka, hindi laging motel. Dalhin mo naman sa ibang lugar, mag-rides kayo, yung mga Rio Grande, mga ganon, diba? Tapos, kapag naalala mo, yung mga kasalanan niya, itulak mo sa tubig. Ay nako, good morning Mario Palmera. Ayan, si Daryl Fukunaga, si Kuya Robert Papa Bert, ang kanyang misis na si Ami, si Chachi at saka si Chong Chong. Good morning. Ay, makinig kayo maigi ha, dahil ito na ang ating unang back latest. Ay, nakita nyo ba over the weekend? Oo, ako din nakita ko din Alam mo, kapag nakakakita ko ng mga ganitong bagay sa aking social media account, parang nagkakaroon ng liwanag. Ligaya like joy. Hindi ganon. Nagkakaroon tayo, Pangga, ng enlightenment sa lahat ng mga bagay, pag-asa sa mga bagay na nawawalan na talaga ng pag-asang magkaroon ng pag-asa. Yung mga ganon, alam mo yan? Alam mo yung pakiramdam na parang ang hirap-hirap paniwalaan pero kailangan mo maniwala na merong healing? Healing! Because the world is healing, sabi nga nila, di ba? O, nabilaukan ka, no? Kasi nga, ganito, Pangga, during the weekend ay talaga naman nawindang ang publiko nang makita natin ang isang balitang kumakalat ngayon na si Christy Fermin, si Nanay Christy, at itong aktres na si Bea Alonzo ay tuluyan na ngang nagkabate. O eto na nga, Pangga, Christy Fermin at dalawang kasamahan pa ay nagpasalamat kay Bea Alonzo matapos magkaayos at iurong ang kasong libelo or cyber libel laban sa kanila. Labis na nagpasalamat si Christy Fermin at dalawang kasamahan nitong nagngangalang Romel Chica, hello Romel, at saka itong si Wendell Alvarez kay Bea Alonzo sa kanilang showbiz vlog na Showbiz Now na. Matapos nilang i-anunsyo na nagkaayos na nga umano ang dalawa or nagkaayos na ang kanilang mga kampo at nauunawaan di umano nitong si Bea Alonzo ang buong pangyayari na trabaho lamang umano ito at kinakailangan itong ilatag ng maayos sa ngalan ng pamamahayag. At ng syempre yung pagchika ng issue, mga ganon. Gusto niyo bang balikan natin kung bakit nangyari ito? Ay, syempre may mga chika-chika nun sila Nanay Christy tungkol dito kay Bea Alonzo nung kasagsagan ng hiwalayan nila ni Dominic Roque. Ang ate mong Bea mukhang nawindang. Ay, hindi kita kinakaya. Bakit may ganyan? Bakit mga chika yung mga ganyan? Pati yung mga driver issue, kemerot barurot. Ay, hindi na loka yung tita Bea mo or yung ate Bea mo or yung bunso niyong si Bea. Ay, hindi mo tatawaging tita. Hindi tita na si Bea Alonzo kasi may pamangkin na siya, di ba? Nailusot ko. Hindi ako susunod doon. Hindi tayo manunumpa. Pero alam mo, sa totoo lang, dami nang natatakot kay Bea Alonzo pagdating sa mga ganyan. Kasi mga mamaya, manumpa tayo doon habang naka-shades tapos naka-shirt ng puti. No, cannot be. No! Hindi natin gusto yung mga ganun, Pangga.
Hi, Bea. Fan ako nung bag mo na bash. Anyways, kung babalikan natin yung mga pangyayari, eto nga si ate mong Christy at ate mong Bea, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil sa mga nabitawan ng ate mong Christy sa kanyang vlog. Hindi nagustuhan ni Bea Alonso yon kaya nagsampa ito ng cyber libel at kasama yung dalawang Ali Forels. Di sinampahan ng kaso, natanggap ng Nanay Christy. Actually, nung una parang hindi yata na i-send ng maayos yung subpoena, if I'm not mistaken. Oo. Tapos, ayun na nga, nagtagal yung kaso. Hindi inurong, 'di ba? Nag-prosper. Kasi may mediation pang tinatawag yung mga ganyan. Matrabaho, magastos, abala, ate ko. Ayon sa ating source, talaga namang gustong-gusto na syempre ng lahat ng mga kaibigan nitong si Nanay Christy at mga nakapaligid sa kanya na magkabati itong si Bea Alonso at itong batikang columnist nga na si Nanay Christy. Pero ganun pa man, hindi naglalabas ng pahayag nun si Bea Alonso kung ano ba, bukas ba ito sa pakikipagbate dito kay Nanay Christy o may pagpapatawad ba sa kanyang puso? Ayun na nga, nangyari na nga ang pinakahihintay ng lahat. Nagkabati na nga po, finally, si Miss Bea Alonso at itong si Nanay Christy Fermin. Ang tanong naman ng publiko, kailan naman kaya magkakabate or magkakaayos or iuurong? Doon na lang tayo. Sige, hindi tayo magpapaligoy-ligoy. Kailan iuurong ni Bea Alonso yung kasong alam mo na isampa niya dito kay Papa O, Ogie Diaz at sa ilang pangkasama nito sa Showbiz Update. Diba? Si Papa O, Ogie Diaz na kaya ang susunod na patatawarin at pakikipag-ayusan nitong si Bea Alonso? Abangan sa susunod na kabanata. Charing! Hindi. Naku, Papa O, peace tayo. Anyway, alam mo, kung nagawang patawarin nitong si Bea Alonso, 'di ba? Itong si Nanay Christy, 'di ba? Sinabi nga ni Bea Alonso ay nilet go na lang niya yung kanyang galit. Alam mo yung ganun, ang sarap nun Yung inis mo, yung pika mo sa mga bagay-bagay, finally nabitawan mo na, 'di ba? For the longest time kasi alam mo, sa totoo lang, kapag naiinis ka sa isang tao, isang bagay at ikaw ang nagdala, nakakapangit 'yun, be. Kaya tignan mo yung yung kagalit mong laging nakikipag-away. Ang tsaka! Tsaka talaga. Parang niluwa ng bulkan. Oo, yung ganon. Yung alam mo yung special delivery from hell, ganon ang itsura. Pero tignan mo yung mga taong maaliwalas magsalita, yung magandang umaga, mga ganon. Ay, ang ganda, ang aliwalas, sarap sa mata, di nakakaduling, ganon. Oo. Ay, magbasa tayo ng ilang mga komento dito. Sabi ni Jeff Tads Oliveros, ang tanong mare, aminado ba si Nanay Christy na nagkamali siya? Alam mo, oo nga, medyo nakita ko dun sa public apology ni Nanay Christy na hindi niya ewan ko ako lang ba yung nakapansin, parang hindi niya nabanggit na nagkamali siya. Ngayon ang aabangan ng taong bayan ay babawiin kaya ni Bea Alonso yung pagpapatawad. Hindi naman siguro. Alam nyo, ganito yan si Nanay Christy kasi ay matalinhaga kung magsalita. Siguro sapat na rin yung binigyang yung binigyang diin niya na sila ay nagkaayos na, nagkapatawaran. Pero ang nakakaano doon, 'di ba? Na parang pantay ba? Na parang pantay tayo na may kasalanan ka sa amin, ganun yung parang ganun 'di ba? Parang patas na tayo pinatawad mo ako, pinatawad kita, nagpakumbaba ka, Bea Alonso, parang ganun. Hindi sa nagpapaliyab tayo muli ng ng something, pero parang ganon. Please enlighten me. Oras na lang pagpapatawad. Wag nang Ay nako, Mario Palmera. Ang bastos. You're so gross. Charing. Hello, Totoy. Totoy ba to ba? Ay, hindi. Sa ibang istasyon yon. Totoy Jepoy, hi! Hi kay Kuya Totoy ba to? Ayan, at kay Miss Nicole Yala!
Ayan, di ba? Alam mo, masarap talaga yung nagpapatawad. Oo, masarap yung nag-let go ka ng mga grudges mo kasi alam mo, natutunan ko nitong 2026, sa pagpasok pa lang ng 2026, na huwag tayong magbitbit ng mga, lalo na di ba patawid tayo ng Chinese New Year. Alam mo naman ang mga paniniwala ng mga Chinoy. Di ba? Huwag tayong magbitbit ng sama ng loob pagkatapos ng Chinese New Year. Hakbangan natin yung mga pinagdadaanan at saka mga masasakit na bagay na dulot sa atin ng 2025 upang nang sa ganun mas magaan ang buhay. Di ba? Ay nako, hindi ka nagtitink ng right. Sabi ni Darrell, sana nag-public apology sila. Yun na nga, yun na yung public apology nila. Na para bang nagbabalita lang sila. Oy, dyan sa Ordaneta City may nakikinig sa atin. Si Totoy nga nakikinig sa atin. Magandang morning! Diba? Sabi ni Ronelio, ikaw na naman may jowa na may-ari ng Pure Gold. Lahat talaga ng may sala sa'yo, mapapatawad mo. Uy, may pag-amin na ba sa kanila? Actually, kung, 'di ba, kung kunwari ako lang naman ng Bea Alonso, tapos kahit yung maging model ka lang ng what's your the world's #1 anti-dandruff shampoo, 'di ba? Naging model siya noon. Kahit doon lang talagang malilet go mo na lahat eh, 'di ba? Sa laki ng mga endorsement ni Bea Alonso. Ay nako, ewan ko lang kung baka pati yung mga pinakamasamang tao sa mundo patatawarin mo. Pati yung mga nagpatayan nung EJK. Sabi! Ay naka! Pangga, all is well. The world is healing. Ano pa bang pwede natin gamitin terminology dyan? Ang importante ay nagbigay ang mga puso nila ng espasyo, ng pagpapatawad at pagmamahal sa kapwa. Ang pinaka-importante dito ay wala ng sigalot sa pagitan nilang dalawa. Kung matatandaan natin, nitong nakaraang taon lamang ay gumawa din gumawa ng daan or paraan itong si Papa Ogie Diaz upang magkabati naman itong si Nanay Christy at saka itong si Megastar Sharon Cuneta na ngayon ay medyo nababasong si Megastar dahil sa mga resibo nakasama niya ang Vice Presidente, ewan ko rin ba. 'Di ba? Pero ganun pa man Pangga, ang pinaka-importante dito ay nagpatawaran nga. Yung gumawa ng paraan na magpatawad itong si Megastar at saka si Nanay Christy, yung magpatawaran yung dalawa, sana din sila din. Hindi ako inudyukan ng kahit sino. Tingin ko lang naman, panawagan lang naman, suggestion lang naman. Miss Bea Alonso, napakaganda nyo po, napakagaling nyo pong artista. Susunod na po kaya sa mga makakaayos nyo ang kampo naman ni Papa Ogie Diaz. What about love? Peace, forgiveness. Sabi nga nung di ba? Sabi nga ni Bea Alonso at sabi nung kanyang lawyer, inilet go niya ito dahil gusto nito na parang lampasan na lang ito. Parang ganun ganun yung pagkakasabi nila Pero hindi ganun yung pagkakasabi. Ayoko maglagay ng kahit anong word sa bunganga ni Bea Alonso. Pero ikaw Pangga, anong gusto mong ilagay na word sa bunganga ko? Ay, ano yan? Go na go! Ay nako! Friend kasi si Nanay Christy Fermin at si Miss Dolor Guevara na kaibigan ng manager ni Bea Alonso na si Miss Shirley Kwan. Actually narinig ko din yan. Parang si Tita Dolor nga ang medyo chumika ng very very light na oo nga, magbati na kayo, oo. Pero alam mo, hindi daw madali. Oo, hindi madali. Kasi syempre hanggat, alam mo ako ilalagay lamang sa katayuan nitong si Miss Bea Alonso. Sa tuwing magkakaroon ng hearing, maaalala niya na ang dahilan ng pagdidimanda niya ay yung hiwalayan nila ni Dominic Roque. Kung naka-move on naman na siya, di ba? Bakit naman siya magkakalkal pa
ng mga bagay-bagay from the past. Yaman din lamang na pag-uusapan natin si Dominic Roque. Totoo ba yung balibalita? Nahiwalay na sila ni Zu Ramirez? Tanong yan ha, hindi ko kino-confirm. Ay, nakakaloka. Ano yun? Don't put words into her mouth or else manunumpak. Ay, sabi ni Bea Alonso, upon deep reflection, Miss Alonso, or sabi ito ng ng kampo ni Bea Alonso, makinig pangga ha. Upon deep reflection, Miss Alonso has chosen to forgive not out of weakness but out of strength. Oo nga naman, hindi madaling magpatawad. Alam mo sa totoo lang, yan ang hindi madaling gawin, yung magpatawad at magbigay ng ng salitang sorry. Pero yan ang pinakamasarap na pwede mong gawin sa buhay, yung magpatawad at syempre humingi ng tawad, 'di ba? Not to erase what has done, but to free herself from cycle of harm and hostility that no longer serves for his life or her purpose. So parang ang lagay nito, kung ating hihimay-himayin na para bang hipon, kung ating pong iisa-isahin at basta i-analyze natin yung sinabi ni Miss Bea Alonso, nakapagpatawad siya pero hindi siya nakakalimot. The damage has been done. Wala nang erase-erase. Nagawa mo na ang nagawa mo na pero patatawarin na kita. Ay, yun na medyo nakakabrokot. Lalo na sa mag-asawa. Yung nag-cheat si Boy Lilet tapos pinatawad ni Mrs. Ay, wag na wag kang magkakamali. Wag na wag kang uuwi ng lasing. Maaalala ng misis mo kung ano yung ginawa mo last summer. Diba? Hoy, good morning ha sa lahat ng member ng MMCC sa buong Metro and Mega Manila at sa South. Siyempre sa buong Pilipinas. Si Boss Yan, magandang umaga sa'yo. Ay, magandang umaga. Ano pa ba yung mga sabi dyan? Yan bang si Shirley Kwan, yung palaging binabanggit ni Melay? Yung ano ba? O hindi siya yung Kwanti? Ano ba yun? Si Shirley Kwan ay yung manager nitong si Bea Alonso. O yan ang pinaka-importante sa lahat. Again ha, ang pagpapatawad. But anyway, Pangga, hindi ko na kukunin ang napakarami mong oras sa pakikipagchismisan sa akin dahil mamaya sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang nagbubulaklak, namumulaklak, namumukadkad na love life ng ating kapatid. Kung sino man yan, ay pakakaabangan mo sa aking pagbabalik dito sa programang 20% ang chikahan, 80% ang dugsyuhan. Ito ang Baklitas. Woo! 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 Dito pa rin sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo, sabihin mo Energy!